Let me take care of you again. Hindi ko alam kung bakit niya sinabi ang mga katagang iyon kanina. Magkatabi pa rin kami sa ibabaw ng kama. Nakaupo at nakasandal sa headboard. Ang isang kamay ko ay hindi niya pa rin binibitawan. Ilang minuto ng ganito. Ilang minuto ng tahimik at walang maririnig kung hindi ang aming paghinga. Naguguluhan ako kung ano ba kami ngayon. Ano nga ba kami matapos iyong lutang at walang linaw na pag-uusap namin kagabi? Kung closure ba iyon o ano? I wanted to ask him many things but I couldn't get myself to start talking. Hindi ko mapilit ang aking bibig na magsalita. Dito ulit ako matutulog. Napabuga ako ng hangin nang sa wakas ay magsalita siya ulit. Dahil kung wala siyang sasabihin, hindi na yata mababasag ang katahimikan sa pagitan namin. Ulan na lang, wala nang bagyo. Mahina kong sabi na halos hindi niya maririnig kung wala lang siya sa tabi ko. Traffic pag umuulan, he said calmly and matter-of-factly. Napapikit ako sa dahilan niya. Lalo rin akong naguluhan sa kanya at sa sarili kong nararamdaman. Ang gulo-gulo at ang sakit ng ulo ko kung pakaiisipin ko. I lied. Napatingin ako sa kanya. Ha? Last night when I told you that I didn't look, I lied. Nanuyo ang lalamunan ko bigla. Binihisan niya ako kagabi. Inalisan ng bra. Pero ang sabi niya, hindi naman siya tumingin. Iniisip ko pa rin kung pwede ba niya akong mabihisan nang hindi siya tumitingin. Para kasing ang hirap ng ganoon. Nakita mo ang katawan ko? Nagpapanik na tanong ko sa kanya. I only pick. Nag-init ang buong mukha ko. Kahit nasilip lang, imposibleng wala siyang makikita. Kaya niya ba nasabing ang payat ko na? Nakita niya ba na hindi gaanong malaki ang dibdib ko? May mild stretch marks ako sa tiyan at I didn't see much. Napakurap-kurap ako. Pumikit na ulit ako. Hindi ko masabi kung seryoso siya o pinaglalaroan niya ako. Paano mo ako nabihisan kung nakapikit ka? Hindi ako kumbinsido. Nangapa ako. Napaawang ang mga labi ko. Anong kinapa mo? Come on. Kalmante siya samantalang ako nai-stress dito. He was now smiling na akala mo may nakakatuwa. Pinisil niya ang ilong ko. Dapat hindi ko na pala sinabi sa'yo. Tinabig ko ang kamay niya. Kalimutan mo na iyon. Okay. Ngingiti-ngiti siyang sumandal ulit sa headboard ng kama. Napabuntong hininga ako at nag-iwas ng tingin. Nagpapawis na ang kamay ko. Malamig kong sabi. Nagbabaka sakaling makaramdam naman siya. Pero imbis na bitawan ay dinala niya ang kamay ko sa ibabaw ng t-shirt niya. Pinunasan niya ang aking palad gamit ang tela ng shirt at pagkatapos ay ikinulong niya ulit ang kamay ko sa mainit niyang kamay. Umikot ang bilog ng aking mga mata. Naiirita ako sa sarili dahil wala akong lakas para sitahin siya sa kung tutuusin ay pwede ko namang gawin. Nagtsatsaga lang ako sa mayat-mayang paghila ng kamay ko mula sa kanya. Pero hindi rin naman ako makawala. Nai-stress na nilingon ko siya ulit. Wala ka ba talagang balak bitawan ako? Bakit ba gusto mong bumitiw agad? Nilalaro ng mga daliri niya ang mga daliri ko. Sinubukan ko ulit hilahin ang kamay ko na hindi ko na naman napagtagumpayan. Wala talaga siyang balak bitawan ako. Hindi ba siya naboboard na ganito lang kaming dalawa? Mga tulala. Wala man lang TV na pwede naming panooran o kaya music para pakinggan. Hindi rin siya nag-abalang gamitin ang phone niya. Mas gusto niyang mag-ubos ng oras na ganito lang kaming dalawa. Hinawakan niya ang suot na t-shirt. Tumaas ang sulok ng bibig niya at bumaling sa akin. May partner ba itong shirt na ito? Oo, shirt ni Carlin. Mabilis na sagot ko bago pa siya mag-isip ng iba. Ewan ko kung bakit affected ako sa pwede niyang isipin. Anong nakaprint sa kanya? The Wild One. Ngumiti siya. Nakakagulat pa rin. Hindi ako masanay-sanay na ngumingiti siya sa akin ulit. Mula nang umalis siya at bumalik, nakatatak na sa akin iyong palagi siyang seryoso at malalim tumitig. Iyong alaala ng maligalig na arkanghel ay nasa puso't isip ko na lang. Bitiwan mo na ako, please? Ayoko. Arkanghel, nauubusan na ng lakas na sambit ko. What? Inosente ang pagtatanong niya pero ang kislap ng kulay abo niyang mga mata ay nakakaloko. Bitiwan mo na sabi ako. Okay, pagpayag niya. Parang tanga lang ako na na-disappoint sa pagpayag niya samantalang gusto ko naman talagang bitiwan niya na ako. Sinubukan ko nang hilahin ang aking kamay para bawiin sa pagkakahawak niya pero nasayang lang ang lakas ko. Hindi pa rin naman niya ako binitiwan. Nagtatakang tiningnan ko siya. Burado na ang ngiti niya.
He was now staring at me intensely. Kiss me and I'll let you go. Napaawang ang mga labi ko nang mag-sink in sa akin ang sinabi niya. May kung anong init ang nabuhay sa loob ng dibdib ko. Hindi ko namalayan ang sarili na nag-aabang na sa sunod niyang gagawin. Kung pinaglalaroan niya ako, ay hindi ko na naisip dahil nang sumunod na segundo lang ay nasa mga labi ko na ang mga labi niya. Arkanghel had never kissed me like this before, na para bang mag-aagaw buhay siya kapag tumigil siya. Hinuling niya ang mga kamay ko at inilagay sa likuran ko. There was desperation in his kisses. He firstly sucked on my lips and a wave of heat twisted in my stomach. Mas lalo siyang lumalim at pumusok. He growled against my mouth as he entered his tank inside. Arkanghel kisses possessed every bit of my sanity without mercy. Now I was lost. Bumalik sa akin kung gaano ako nawala noon sa sarili sa mga halik niya. Sa mga nakaw na oras na magkasama kami sa bodega namin kung saan siya dating tumutuloy. I tried to forget his kisses and the taste of his lips but to no avail. Parang sumpa iyong halik ni Arkanghel na kahit na nilunod ako noon ni Hugo sa halik niya ay iyong kanya pa rin ang paulit-ulit kung naaalala. Kapag nag-iisa ako ay paulit-ulit akong nasasaktan. Paulit-ulit din akong nagpupumilit maging malakas at masaya na wala na siya. Kapag iniisip kong may ibang babae na siyang niyayakap, nilalambing, hinaharot at nakakatanggap ng mga halik niya, parang sinusunog ang puso ko. Lumipas man ang mahigit 6 na taon. Araw-araw ko mang isinusobsob ang sarili ko sa pagiging abala at sa paglimot. Oras-oras ko mang pilit itanggi sa sarili ko ang totoo. Bigo pa rin ako. I couldn't deny the truth anymore, not from my own heart. Hanggang ngayon, si Arkanghel pa rin, siya pa rin. And for the first time in years, I let my feelings take over me. Yumakap ako sa kanya at ginanti ang bawat pag-angkin niya sa mga labi ko. Marahas siyang napaungol nang maramdaman ako. His arm went around my waist and I didn't stop him when he pulled me closer. Hanggang sa hindi ko na napansing nakasakay na ako sa kanya paharap. Ang malalaki niyang palad ay nasa bewang ko at inaayos ako sa posisyon na pabor sa kanya. Walang ibang maririnig sa paligid kung hindi ang tunog ng mga labi namin. Nakayakap ako sa ulo niya at ayaw ko siyang pakawalan. Ganoon din siya na halos pigain na ako sa ibabaw niya. He took his lips away from my mouth as his head moved down. He was now trailing wet kisses down to my neck and to my collarbone. Naririnig ko ang sarili kong umuungol. Nawala ang mga kamay niya sa bewang ko. Nasa laylayan na ng suot kong shirt ang mga ito. Nakagat ko nang mariin ang aking labi habang humihingal. I opened my eyes to see him looking at me. Nakatingin ang kulay abo niyang mga mata sa akin. Sa mga labi kong bahagyang nakaawang at mamasa-masa dahil sa kanya. Parang naipon ang lahat ng init sa mukha ko sa hiya. When he spoke, his voice was husky. We should do this more often. May kasunod pa? Nag-beep ang phone ko. Nakahanap ako ng dahilan. Parang iyon ang naging takas ko sa sitwasyon. Sandali lang. Paalam ko pero hindi niya naman ako hinayaang umalis sa ibabaw niya. Hindi ko na siya hinintay na sumagot. Inabot ko ang phone sa bedside table. Nakaharap ako sa kanya habang hawak ang phone kaya ang reaksyon ko lang ang makikita niya. Nakagat ko ang ibaba kong labi nang mabasa ang text message at kung kanino galing. Gorgeous Hugo. Hi, galing ako sa bagong site sa Ortigas. Can I drop by your place? Lakas ng ulan. Nang tingnan ko si Arkanghel ay nakataas ang kilay niya sa akin na parang may ideya siya kung sino ang nag-text. Nag-beep ulit ang phone. Gorgeous Hugo. Pwede ba akong manghiram ng shirt at makitulog sana? Bati na tayo please. Who's that? Napalunok ako sa lamig ng boses ni Arkanghel. Kung gaano kalamig ang boses niya ay kabaliktaran naman kung gaano kainit ang kulay abo niyang mga mata na nakatitig sa akin. Humigpit ang hawak ko sa phone. Hindi ko pa nasasabi ng buo ang salita nang kabigin niya ako patungo sa kanya. Nanlaki ang mga mata ko nang muling maramdaman ang malambot niyang mga labi sa akin. Kusang pumikit ang mga mata ko at nakahanda na akong maubusan ulit ng hininga. Pero ang akala kong katulad ng kaninang halik ay hindi naman nangyari. Tumikim lang siya at binasa ang mga labi ko. Napadilat ako nang maramdamang pasimpleng nasa kamay ko na ang kamay niya. Inagaw niya ang phone ko at sa pagkabigla, hindi agad ako nakaiwas. I got scammed. Arkanghel. Nang matauhan sa ginawa niya ay pinilit kong mabawi ang phone ko pero hindi ko maabot. What? Maang-maangan niya. Nakataas ang kanyang kaliwang kamay na may hawak sa phone habang tinitingnan niya ang text message.
Sinubukan kong tumayo pero pumigil ang palad niya sa noo ko. Ano ba? Hinampas ko ang kamay niya. Here. Ibinalik niya sa akin ang phone pagkatapos niyang mabasa ang gusto niyang basahin doon. Pahablot ko namang kinuha iyon. Nabasa niya na ang text ni Hugo. But so what? Kaibigan ko naman si Hugo. Pinisil niya ang ilong ko. So anong tingin niya rito sa apartment mo? Waiting shed? Tinabig ko siya at itinulak. Nagpatulak naman siya. Nakasimangot na umalis ako sa kama, bitbit ang phone ko. Naiinis pa rin ako dahil tinakam niya ako sa halik. Iniskam niya ako para makuha ang phone ko sa akin. Madalas niya ba itong ginagawa? Nakataas pa rin ang isang niya habang nakahalukip-kip siya at nakasandal sa headboard. Pumunta ako sa urukan. Pagkabukas ko ng drawer ay basta na lang akong dumampot ng pajama. Para sa t-shirt naman ay ang kapartner ng t-shirt ni Arcangel ang pinili ko. Iyong para dapat kay Carly na partner BFF shirt. Iyong The Wild One ang print. Pagbalik ng paningin ko kay Arcangel ay nanlalaki ang kulay abo niyang mga mata sa akin. Nahuhulaan niya na ang mangyayari. Don't you dare! Bigla siyang bumalikwas ng ahon sa kama. Anong gagawin ko sa ito lang naman ang malaki at unisex shirt na pwede kong maipahiram kay Hugo. Inirapan ko siya at nakangusong tinungo ko ang likod ng pinto kung saan nakasabit ang tuwalya na ginamit niya kanina. Nakataas pa ang noo ko nang lingunin siya. Nagtatagis ang mga ngipin niya at namumula siya hanggang sa kanyang leeg. Susi! Bago siya makalapit sa akin ay may kumatok na sa pinto. Sininyasan ko siya na wag lalapit. Pagkatapos ay inalis ko agad ang lock ng pinto. Mahinang mura na lang ni Arcangel ang naulinigan ko. Expected ko na andito na agad si Hugo. Knowing him, pag sinabing on the way siya rito, ang meaning yon ay nasa kabilang kanto na siya. Pagbukas ko ng pinto ay sumalubong sa akin ang nakatayong si Hugo. Tumutulo ang tubig mula sa kanyang basang buhok patungo hanggang sa kanyang malapad na balikat. Hi, sorry, istorbo ako. Hindi ko na siya pinatapos. Pasok. Hinila ko siya sa kwelyo at pagkatapos ay isinalaksak ko agad sa kanya ang t-shirt, pajama at ang tuwalya. Nakangiti siya na aktong magsasalita nang mababaling ang mga mata niya sa likuran ko kung saan naroon nakatayo si Arcangel. Agad na nabura ang ngiti niya at nanlaki agad ang kanyang mga mata nang magbalik siya ng tingin sa akin. Nagkibit balikat si Arcangel at casual na nagsalita. Nabasa ako ng ulan, so I decided to drop by here. Bumalik ulit ang nagtatanong na paningin ni Hugo sa akin. He was speechless now. Naiintindihan ko siya. Friends na kami. Mabilis na sabi ko na hindi pinag-isipan. Pasimple akong napangiwi sa aking sinabi. Friends pero nagpalitan ng laway kanina? Nang silipin ko ang reaksyon ni Arcangel ay masama ang tingin niya sa akin. Friends? Ulit ni Hugo na papalit-palit ng tingin sa aming dalawa. Yes, pilit ang pagkakangiti ko. Tumawa pa ako ng bahagya para mapagaan ang paligid. Parang ikaw, bale friends tayong lahat dito. Kaya magbanlaw ka na at baka magkasakit ka pa. Bago pa magtanong ulit si Hugo ay hinila ko na siya sa braso at itinulak papunta sa banyo. May pagtutol pa sa mukha niya pero wala na siyang nagawa. Matalim ang mga tingin niya kay Arcangel bago siya pumasok sa banyo. Nang nasa banyo na si Hugo ay nagsimula na akong hindi mapakali. Kunwari na lang na naghahalungkat ako sa cupboard. Kahit hindi ko lingunin si Arcangel ay alam kong masama pa rin ang tingin niya sa akin. Bakit ba siya galit? Ayaw niya ba ng friends kami? Ano ba ang dapat kong sabihin? Ano kung naghalikan? Kapag ba nag-kiss, hindi na pwedeng maging friends? Saka anong gusto niya? Mag-assume ako? Wala namang kaming linaw. Tumikhim ako para alisin ang bara sa aking lalamunan. Gusto mo rin ng kape? Ipagtitimpla ko kasi si Hugo. Wala ka ng kape. Ha? Napatitig ako sa kinakalkal kong cupboard. Napakalinis. Walang laman-laman maski ano. Ano bang kinakalkal ko rito? Hangin? Napaatras ako at pasimpleng isinara ang cupboard. Tagilid ang pagkakangiti nang lingunin siya. Oo nga pala, wala na pala. Nakahalukip-kip ang mga braso niya nang humakbang papunta sa akin. Hindi ako makaiwas paglapit niya dahil sa liit ng espasyo. Tumaas ang kamay niya para buksan ang cupboard. Nasa harapan ko ang kanyang leeg. Sa may bandang Adam's apple niya kaya kinailangan kong itagilid ang mukha ko para hindi ako mangudngod doon. Ang tagal mong nagkalkal dito. Wala namang laman to. Mahina ang boses na sabi niya. Nangapal ang mukha ko sa pagkapahiya. Why did he have to rub it in? Itinulak ko siya sa matigas niyang dibdib para mapaatras sana siya
kahit kaunti dahil hindi na ako makahinga sa presensya niya. Pero pagkatulak ko sa kanya ay kumapit siya sa bewang ko. Kasama niya akong napaatras sa dingding. Nanlalaki ang mga matang napatingala ako sa kanya. Seryoso siyang nakatitig sa mukha ko. Nasa tabi lang kami ng banyo kung saan naroroon si Hugo. Mula sa pesto namin ay maririnig ang paglagaslas ng tubig mula sa shower. Mula sa bewang ko ay tumaas ang maiinit niyang mga palad papasok sa loob ng suot kong t-shirt at sa ibabaw ng garter ng aking pajama. Parang may titis ng apoy ang mahahaba niyang daliri na umiikot at naglalaro sa balat ko. Nakaawang ang mga labi ko habang nakatingala sa kanya. Hindi ako makapaniwala sa ginagawa niya sa akin. Tigilan mo. Mahinang saway ko sa kanya nang mahanap ko ang aking huwisyo na sandaling nawala. Imbis na sumunod ay yumuko siya at bumaba ang kanyang mga labi patungo sa akin. Hindi niya ako hinalikan. Tumikim lang siya ng kaunti sa ibaba kong labi at pagkatapos ay nakangiting pinanood ang reaksyon ko. Nawala ang tunog ng nagaslas ng shower mula sa banyo. Hudyat na tapos nang maligo si Hugo. Nagpanik ako at itinulak ko si Arkanghel. Pinakawalan niya naman ako. Pinakawalan niya ako pero hinila niya ako pabalik para si Ili ng halik na halos ikaubos ko. Pagbitiw niya sa akin ay saktong tumunog ang doorknob ng banyo. Napaharap ako sa lababo. Pinihit ko agad pabukas ang gripo. Nahugasan ko bigla iyong mga malilinis na plato. Lumabas ng banyo si Hugo. Nang lingunin ko siya ay suot niya na ang ipinahiram kong t-shirt at pajama. Iyong t-shirt sakto sa kanya. Iyong pajama, bitin ang ilalim dahil maiksi lang naman ako at mahaba siya. Ang tuwalya naman na ginamit niya ay nakasampay sa kanyang balikat. Wala na palang kape. Tabingi ang ngiting sabi ko sa kanya. It's okay. Sagot niya at hinawakan ako sa ulo. Ang mga mata niya ay nasa suot na t-shirt ni Arkanghel. Sa lubong ang mga kilay niya at parang kaunti na lang maghahamon na siya kaya inunahan ko na. Nanghiram din kasi siya ng shirt dahil nabasa siya ng ulan. Paliwanag ko kahit wala namang humihingi ng paliwanag. Yan lang kasing BFF shirts namin ni Carlin ang unisex at malaking shirts na meron ako rito. Mild one. Sambit ni Hugo saka gumuhit sa mapula niyang mga labi ang isang ngiti. Sotsiyo man. Nag-igting pa nga ni Arkanghel pero hindi siya pumatol. Good. Mabuti naman dahil mauubusan na yata ako ng dugo sa kanilang dalawa. Parang mabibinat ako sa stress. Bali, umorder na lang tayo ng pagkain. Suggest ko para baguhin ang topic. Tumingin pa ako kay Arkanghel kunwari para kunin ang reaksyon niya. What do you think? Saka malapit na rin namang magabi. Para iyon na rin hapunan natin, no? Saka gutom na rin ako. Ginutom ako sa tagal ng paghahalika namin kanina sa kama. Dagdag pa na nakakagutom ang tensyon ngayon. Ako na o-order. Ani Hugo na inilabas ang phone. Alam ko naman lahat ang mga gusto ni Susie. Sige, ibinalik ko na ang mga plato sa lalagyan kahit may bula pa. Ang awkward ng pakiramdam nang pumunta ako sa sofa para maupo. Silang dalawa naman ay naiwang nakatayo. Para silang tore na nagpapataasan. Sana aware sila na ang cute nila sa matchy-matchy nilang BFF shirts. Quarter pounder with cheese, large coke, and chocolate sundae. Okay na ba iyon? Tatango na ako nang biglang sumabat si Arkanghel. You need rice, hapunan, hindi ka kakain ng kanin? Nakataas ang isang kilay niya sa akin. Mabigat naman sa tiyan iyong... Sure, they are heavy and delicious, but they're unhealthy foods. You can only eat them in moderation or on special occasions. Kaya pala nangangayayat ka na, kung ano-ano na lang kasi ang kinakain mo. Nagdesk siya at humalukip-kip habang nakatingin sa akin. Literal na nakanganga ako samantalang si Hugo ay halos magbuhol na ang kilay sa pagkakasalubong ng mga ito. Sige, rice and chicken na lang ako, Hugo. Nagtagis muna ang mga ngipin ni Hugo bago sumagot. Okay, chicken with rice then. Add an extra rice for her. Utos ni Arkanghel. Sige na, Hugo. Nakangiting segunda ko bago pa sila magkasalubong. Same order for me. Dagdag ni Arkanghel. Naibaba ni Hugo ang phone niya sa narinig. Why? Can't you buy your own? Namulsa naman si Arkanghel sa suot na purple pajama. Why? Are you short of money? Do you want me to pay? It's okay, though. Ako na magbabayad. Naiinis na napatayo na ako sa sofa para pumagitna sa kanilang dalawa. Ako na, Susana. Matabang nasabi ni Hugo saka tumalikod.
Tiningnan ko naman ng nagbabantang tingin si Arcangel. I know what he's doing. Pinipikon niya si Hugo. Dinaanan ko siya at pasimpleng sinikmuraan. Pigil na napaubo siya. 20 minutes, ani Hugo. Pabukaka siyang naupo sa sofa habang tinatrack ang in-order niya sa Grab Food. Nahalatang ipinapakita kung gaano siya ka-komportable at ka-feel at home rito sa apartment ko. Kinuha naman ni Arcangel ang phone niya. Nasa bedside table, saka siya komportableng nagpatibuwal pahiga sa kama. Kinuha niya pa ang isa kong unan at niyakap habang nagkukutingting siya ng phone niya. Napatapik na lang ako sa aking noo. Sana lang magabi na para makapasok na ako sa work at maiwan ko na silang dalawa. Kung dito talaga sila matutulog, edi go. Bahala sila. Kung gusto nila, magtabi at magyakapan pa silang magdamag. Okay lang. Basta papasok ako mamaya at wala silang magagawa para pigilan ako. Maya-maya ay tumayo si Hugo mula sa sofa. On the way na iyong Grab. Sumilip siya sa bintana para i-check kung umuulan pa. Tangina, umaambon pa rin. Kinuha ko naman ang foldable umbrella ko sa bag at inabot sa kanya. Magpayong ka, baka mabasa ka. Thanks. Nakangiting tanggap niya sa payong sabay nagmamalaking tumingin kay Arcangel sa kama. Baka mabasa ka. Wala na akong mapapahiram na damit sa'yo, dugtong ko. Dinig ko ang pag-ismid ni Arcangel na ikinasimangot naman ni Hugo. Muli ay umikot ang bilog ng mga mata ko. Gusto ko na talagang magabi para makaalis na ako. Nagring ang phone ni Hugo. Sinagot niya ang tawag ng rider habang inaalis ang lock ng pinto. Hello, boss? Blue building sa may pangatlong block. Sana po ba kayo? Bumangon na rin si Arcangel sa kama. Hinihilot niya ang kanyang sentido gamit ang mahahaba niyang daliri. Sisinghot-singhot din siya. Hindi ko siya pinansin. Si Hugo naman ay nagbukas na ng pinto. Pasilip-silip siya sa labas habang kinukusot ang matangos niyang ilong. Nasaan na raw ba? Nilapitan ko siya. Lapit na. Sagot niya at muling bumalik sa kausap sa phone. Okay, boss. Lalabas na po ako ng pinto. Nakapink po akong shirt, yellow pajama at saksakan ng gwapo. Paglabas ni Hugo ay siyang lapit ni Arcangel sa akin. Hinila niya ako sa braso at bago pa ako makapalag ay tinikman niya na naman ang ibabang labi ko. Pagkabitiw niya sa akin ay sumunod na siya kay Hugo sa pinto. Parang walang nangyari na tumulong siya pagkuha ng pagkain sa delivery man. Pagbalik nilang dalawa ay bitbit na nila ang mga paper bags ng pagkain. Kahit nanlalambot ang tuhod ay sinikap kong kumilos ng parang walang nangyari. Naglabas ako ng baso, mga kutsara at tinidor. Ako ang nakapwesto sa may kama. Silang dalawa naman ay sa sofa na kaharap ko. Magkatulong silang dalawa sa paglabas ng mga pagkain sa mga paper bags. Inorderan pa rin kita ng chocolate sundae. Nakangising sabi ni Hugo. Favorite mo yan eh. Inilapag ni Hugo sa harapan ko ang sundae na agad namang dinampot ni Arcangel. Inalis niya ang takip at saka inupakan ang ice cream. Pati yata butas ng ilong ni Hugo ay nanlaki habang nakatingin sa kanya. That's not yours, damas. Kalmadong ibinaba naman ni Arcangel ang sundae sa mesita. Sa kanilingon si Hugo. May sipon si Susie at galing sa sakit. Why? Gusto mo na ba siyang mamatay? Ang asar sa mukha ni Hugo ay agad na napalitan ng pag-aalala. May sakit siya? Agad naman akong umiling. Okay na ako. Nagkasakit ka na hindi ka nagsasabi sa akin? Nakainom ka na ba ng gamot? Saan ka nagkasakit? Sa office ba? How are you feeling now? Sunod-sunod niyang tanong sa akin. Okay na. Itinaas ko ang isang kamay ko para pigilan si Hugo sa pagsasalita. Kumain na lang tayo para hindi na ako mabinat, please? Okay. Inilayo ni Hugo ang coke na nasa gilid ko. Water ka na lang muna ha? Bawal ka ng coke. Tumango ako at kumain na. Mabuti naman at tahimik na kumain na rin silang dalawa. Silang dalawa ang naglinis ng meseta at nagtapon ng basura. Nasa kama lang ako at pinapanood sila sa pagkilos. Si Arcangel, pulido at tahimik lang. Si Hugo naman ay panay mura dahil pinagkakakagat siya ng langgam nang ayusin niya ang basurahan. Nagmap din sila ng sahig na akala mo napakadumi ng paligid. Si Arcangel ang tagamap, si Hugo ang tagalagay ng zonrock sa sahig. Okay naman sila. Ang kaso sa liit ng bahay ko, nagkakabungguan sila minsan. Ang nakakairita lang ay para silang mga manok panabong na agad nagkakainitan agad.
Ilang minuto pa ay si Hugo na ang magilas na nagmamap. Si Arkanghel naman ay nasa may lababo at seryosong iniisprehan ng kinanaw na Joy Ultra ang mga langgam sa gilid ng pader. Nang pumatak na ang 5 PM ay tumayo na ako at hinarap sila. Dito ba kayo matutulog ngayong gabi? Halos sabay lang silang tumango. Tapos na silang maglinis. Nakaupo sila sa magkabilang dulo ng maliit kong sofa. Mga hinihingal at namumutla. May space sa pagitan nila. Mga 2 dangkal. Sinong matutulog dito sa sofa? Tanong ko. Kailangan kong isitil ang sitwasyon nila bago ko sila iwan. Ako na, si Hugo. Nakapikit siya na mas matindi ang hingal. Pasikat ba naman kasi? Pati yata pader minap niya. Ye, ikaw na rito. Ani Arkanghel. Hindi naman kasi ako kakasya rito sa sofa dahil mas mahaba ako. Napadilat si Hugo at nilingon si Arkanghel. No man, I think ikaw na lang rito sa sofa dahil mas mahaba ako sa'yo. Napatayo na silang dalawa. Halos pareho lang naman sila ng haba. I mean ng taas. Okay, kung ayaw nyo sa sofa since mahaba kayo, edi sa kama na lang kayong dalawa. Sabay silang napalingon sa akin. And how about you? Si Arkanghel. Ikaw, si Hugo. May pasok ako mamaya. What? But I thought you were sick. Napahawak sa braso ko si Hugo. Okay na ako. Kailangan kong pumasok dahil ang dami ko ng atraso sa trabaho. Hindi ka pa magaling. Pwede ka pang mabinat. Kasing talim ng boses ni Arkanghel ang mga titig niya sa kamay ni Hugo na nakahawak pa rin ngayon sa braso ko. Okay na nga ako. Okay na. Ramdam ko namang okay na ako. Saka kailangan ko na talagang pumasok sa work ngayon. Kayong dalawa, solo nyo itong apartment ko ngayong gabi. Kaya bahala na kayo kung saan kayo pupesto. Hindi ko na sila hinintay na mag-react. Pinalis ko ang pagkakahawak ni Hugo sa braso ko. Pumunta na ako sa banyo para maghilamos. Ayaw ko rin namang mabinat kaya hindi muna ako maliligo. Nakakadalawang hakbang pa lang ako nang marinig kong may bumahing. Nang lingunin ko sila ay nakita kong nakayuko si Hugo at namumula ang pisngi niya. Hugo, okay ka lang? Nag-aalalang tanong ko sa kanya. Yeah, I'm ok. Achoo! Napakusot siya ng ilong kaya lalo iyong namula. Damn it! Hindi ka ba marunong magtakip ng ilong at bunganga mo? Sita ni Arkanghel sa kanya. Anong gagawin ko biglaan? Gigil na sagot naman ni Hugo sa kanya. Then lumayo ka. Don't get near me. Achoo! Natutup ko ang aking bibig nang makitang namumula na rin ang ilong ni Arkanghel. Sisinghot-singhot siyang pumunta sa gilid ng kama at mahinang nagmura. Saka ko na-realize na kanina pa nga pala siya namumutla. Arkanghel, tawag ko pero nag-iwas siya sa akin ng paningin. Nilapitan ko na siya at itinaas ang kanyang ulo. Kinapak ko ng likod ng palad ko ang kanyang leeg. Mainit, maski ang noon niya ay mainit din. Nang lingunin ko naman si Hugo ay nakatingala siya habang sisinghot-singhot. Siya naman ang sunod kong nilapitan. I'm okay. Umiiwas siya sa akin kaya kinurot ko siya sa matigas niyang tiyan. Huwag kang maligalig. Sabay ko sa kanya dahil atras siya ng atras. Kinapak ko ang kanyang leeg. Napakainit. I'm okay nga. Nakalabing sabi niya pero halata namang hindi siya okay. Anong okay? Ang init-init mo rin. Hot naman talaga ako kahit noon pa. Di mo lang napapansin. Napaupo siya sa sofa habang sapo-sapo ang kanyang noo. Si Arkanghel naman ay tuluyan nang nahiga sa kama habang uubo-ubo. Tumayo ka riyan. Hinila ko si Hugo sa braso para patayuin. What? I said I'm okay. Pero pagkatayo niya ay nasubsob siya agad sa balikat ko. Hindi ka okay oh? Doon ka sa kama. Kahit napakabigat niya ay sinikap kong maalalayan siya patungo sa kama. What? Tabi ako sa kanya? No way. Umaangal pa siya pero wala naman na siyang lakas dyan. Itinulak ko siya pahiga sa kabilang gilid ng kama, patabi kay Arkanghel. Akmang tatayo si Arkanghel nang itinulak ko ulit pahiga. Walang tatayo sa inyong dalawa. Subukan nyo. Banta ko sa kanila. Kumuha ako ng unan at iniharang sa pagitan nilang dalawa para lang hindi sila magkadikit. Kinuhanan ko rin sila ng tag-isang kumot para talagang walang gulo. Nang tahimik na sila ay namumroblema akong napahawak sa aking ulo. Pareho silang nakapikit, tuwid na tuwid at komportable sa pagkakahiga sa kama. Parehong inaapoy ng lagnat. Ngayon, paano ko sila iiwan? I close my eyes as I sighed in defeat. Okay, fine.
Panalo na kayo. Hindi mo na ulit ako papasok ngayon. Kahit mga nanghihina at namumutla ay nakuha pa nilang sabay na mapangiti nang marinig ang sinabi ko. Napapailing na lang ako. Good luck sa akin ngayong gabing ito. It was 10 in the evening. Hindi na talaga ako nakapasok. Hindi kinaya ng konsensya ko na iwanan ang dalawa. Lumabas ako ng banyo matapos makausap ang TL ko sa phone. Nagpaalam ako na absent ulit ngayong gabi. Katatapos lang dumating ng results ng QA. At iyon nga, bagsak ako. Hindi ko masisisi ang boss ko sa work kung bakit mainit ang ulo niya sa akin ngayon dahil alam kong may kasalanan ako. Magsisikap akong makabawi. Tulog pa rin ang dalawa sa kama ng balikan ko. Parehong may basang bimpo sa mga noo nila. Ang laki-laki nila para sa maliit kong kama. Muntik pa ngang lumampas ang mga paa nila dahil sa haba nila. Napapailing na lang ako sa nangyayari. Napaka-playful ng pagkakataon. Sa isang iglap, naging tagapag-alaga ako ng dalawang ito. Sino bang mag-aakala? Nilapitan ko sila para damahin ang kanilang leeg. Mainit pa rin pero hindi na katulad ng kanina. Inayos ko ang kanilang kumot. Maya-maya ay mag-a-alarm ang phone ko para sa pangalawang beses na pag-inom nila ng gamot. Kinuha ko ang glass stick mercury thermometer mula sa pouch na nasa ilalim ng aking urukan. Matagal na ito sa akin at mabuti ay nadala ko ito rito sa Pasig. Pagkakuha ay binalikan ko agad ang dalawa sa kama. I needed to check their temp. Maigi nang nakakasiguro. Pero sino ba ang uunahin ko sa kanila? Iisa lang ang thermometer ko. Napakamot ako ng ulo habang nakatingin sa dalawang tulog. Ayaw kong isipin nila na may bias ako. So dinaan ko na lang sa ini-mini-mini mo. Itinaas ko ang aking hintuturo para mag-ready. Ini-mini-mini mo. Catch a tiger by the toe. If he hollers, let him go. Ini-mini-mini mo. Kay Arkanghel tumapat ang huli. At least, patas ako. Nilapitan ko si Arkanghel at pinisil ang ilong niya para mapanganga siya. Isinubo ko sa kanya ang thermometer at inurasan. Pagkatapos sa kanya ay kay Hugo ko naman isinubo ang thermometer at inurasan ulit. 1 AM na nang gisingin ko sila para painumin ng Biogesic. Pinag-share ko na lang sila ng baso. Natulog din sila agad pagkatapos. 1:45 nang makita kong pinapawisan na sila. Kaunting punas lang ang ginawa ko kasi hindi naman sila pawis na pawis. Inalisan ko na lang sila ng kumot at tinapatan ng electric fan. Hindi na rin sila gaanong mainit. Nang masigurong okay na sila ay nahiga na ako sa sofa. Nakataas ang mga binti ko dahil maliit lang naman ang sofa. Hindi ko na namalayan kung anong oras na ako nakatulog. Basta tulog ng nagdaang tricycle sa labas ang gumising sa akin. Pagbangon ko ay agad kong i-chinek ang oras. 9:30 AM na. Mahaba-haba rin pala ang naging pagtulog ko. Bumangon ako para i-check naman ang dalawa. Magkaharap sila ngayon at payapang natutulog. Wala na ang unan sa pagitan nila. Nasa sahig na. Ang unfair, sambit ko habang pinagmamasdan sila. Kahit mga tulog ay ang gugwapo. Malamang na kapag gumising ang mga ito, ang fresh pa rin ng mga itsura. Unfair talaga. Iniwan ko muna sila para makapaghilamos ako. Nakakahiya naman kasi sa kanila. Hindi naman pwedeng sila lang ang mukhang fresh. Naghilamos ako at nagtoothbrush. Nagband din ako ng buhok at nagpulbo. Maglilip gloss sana ako nang aking makita sa salamin ang mga labi ko. Parang kumapal ng slight. Pumikit ako at muling dumilat para i-check ulit. Kumapal nga. Mukhang nabugbog ng matindi kahapon. Ibinalik ko na sa bag ko ang lip gloss. Hindi na ako maglalagay kasi baka mas ma-emphasize ang pamamaga ng mga labi ko. Nagpalit din ako ng t-shirt. Isang yellow shirt na may drawing na girl monkey na may flower sa ulo. Gising na ang dalawa. Pupungas-pungas sila habang nakaupo sa kama. Magugulo ang kanilang buhok pero other than that, wala na. Wala nang palatandaang bagong gising sila. Diyan lang muna kayo sa kama. Magpahinga muna kayo. Mabilis lang akong bibili ng pagkain sa labas. Umalis si Arkanghel sa kama at tumayo. Nag-inat siya at nagpalagotok ng mga daliri sa kamay. Sabi ko, diyan ka lang. Sinita ko siya. Nag-text si Hugo. Mag-seminar ka nga sa akin kung paano mag-stay. Tiningnan siya ni Arkanghel at inismiran. Iihi ako. So gusto mo ihian kita dyan? Napaahon naman sa kama si Hugo pero tinalikuran na siya ni Arkanghel. Tang-ina ang yabang pa rin. Sumbong ni Hugo sa akin. Unfriend mo na nga yan? Sinamaan ko siya ng tingin. Nanguna ka.
Saglit lang sa banyo si Arkanghel. Nakapaghilamos na rin siya at ginulo niya lang ng mahahaba niyang daliri ang kanyang buhok. Sama ako sa labas. Sa akin siya nakatingin. Tuluyan nang umalis si Hugo sa kama. Sama rin ako. Dahil napapagitnaan nila ako ay madali ko silang napagsabay na salatin sa leeg. Ini-stretch ko lang ang mga braso ko para maabot silang pareho. Hindi na nga sila mainit. Okay, pumayag na ako na isama sila. Mas okay na iyon kaysa iwan ko sila. Baka mamaya ano pang gawin nila kapag iniwan ko silang mag-isa. Inilak ko ang pinto bago kami umalis. Kasama ko silang naglakad sa labas. Maraming tao sa kalsada lalo kapag ganitong oras. May mga umuwi from work. Meron ding mga papasok pa lang. May mga estudyante rin at ilang tambay. May mga napapalingon kina Arkanghel at Hugo at hindi ko sila masisisi. Bihira ka naman kasing makakakita ng ganito kagugwapo ng sabay. Tapos naka BFF shirts pa. Nauuna silang dalawa na maglakad at ako ay nasa likuran nila. Kaya malaya ko silang napagmamasdan mula rito. Hindi lang ang gugwapo ng dalawang ito. Ang tatangkad din at ang ganda ng build ng katawan. Hindi buff at hindi rin payat. Sakto lang at matatangkad talaga sila. Ang unang mapapansin ay ang mga height nila. Kung gigitna nga ako sa kanila, ay magmumukha akong bunso nilang kapatid. May nagtitinda ng taho sa kanto na nadaanan namin. Ang lagkit ng titig doon ni Hugo. Nilingon ni Hugo si Arkanghel. Parang gusto kong taho. Kayo ba? Ay, wala nga palang kayo. Binilisan ko na ang lakad para gumitna sa kanilang dalawa. Nang sulyapan ko si Arkanghel, ay seryoso lang siya. Ang dila niya ay bahagyang bumukol sa kanyang pisngi. Hindi ko alam kung nagtitimpi lang ba siya o wala talaga siyang pake sa pinagsasabi ni Hugo. May mga dalagitang high school students kaming nakasalubong. Lantaran na nagtutulakan ang mga ito habang nakatingin kina Arkanghel at Hugo. Ate, sino riyan BF mo? Tanong ng isa sa kanila. Pasimpleng dumikit si Hugo sa akin habang naglalakad kami. Napanguso iyong estudyanteng nagtanong. Hi, BF na ni ate iyong wild one. Iyong mild one ang gwapo. Gray mata. Nakalampas na kami sa kanila. Patuloy pa rin ang mga kabataan sa paghaharutan sa daan. Oo nga, mukhang artista. Artist tang ina, bulong ni Hugo sa tabi ko. Siniko ko siya agad sa tagiliran. Namumuro na siya. Malayo-layo pa ang nilakad namin. Umabot kami sa may palengke dahil mas mura rito at mas maraming choices. Bumili ako ng 2 kilong bigas. Si Hugo ang pinagbitbit ko. Bumili rin ako ng kaunting putas at si Arkanghel naman ang pinagbitbit ko. Pagkarating sa suki kong karinderya ay nagbukas-bukas ako ng takip ng kaldero. Tahimik lang naman ang dalawa sa likuran ko. Ate, wala pang chapsuy? Tanong ko sa nasa mid-50s na babae. Di pa luto, sagot ni Ate Lilay. Nakakailang bili na ako sa kanya kaya magkakilala na kami. Madalas niya rin kasi akong batiin kaya pumalagay na ang loob ko sa kanya. Sige po, ito na lang munang laing. 2 order po. Tapos ginataang kalabasa, 1. Nilingon ko si Arkanghel sa aking likod. Napailing ako at muling bumaling sa mga ulam. Wag na palalaing at ginataang kalabasa. Ito na lang pong adobong manok. 2 order po. Saka 2 sinigang sa miso. Ipinagsandok na ako ni Ate Lilay. Habang nagsasandok ay pasulyap-sulyap siya kina Arkanghel at Hugo. Sino ba yang mga gwapong kasama mo? Sa ilang beses kong pagbili kay Ate Lilay ay alam ko nang makwento at palaosyoso talaga siya. Kaya hindi na ako nagulat nang magtanong siya. Pero muntik na akong maubo sa pangalawang tanong niya. Kagandang lalaki ng mga iyan ah. Magsyota ba iyan sila? Hinarap ko si Ate Lilay. Mukhang naisip niya iyon dahil parang naka-couple shirt sina Hugo at Arkanghel. Nako ate, hindi. Nagkataon lang napahiram ko ng damit. Nabasa kasi sila sa ulan. Sino ba riyan ang boyfriend mo? Nang matapos niyang isupot ang mga pinamili ko ay kumuha siya ng calculator para i-compute ang presyo ng total. 180. Naglabas ako ng pambayad. Ate, pahinging sabaw, request ko. Para rin maiba na ang usapan. Kumuha naman siya ng plastic para magsandok ng sabaw. Ang akala ko ay nailihis ko na ang usapan. Pero humirit pa si Ate Lilay. Hindi na niya maasikaso ang ibang bumibili. Tumulong na tuloy ang bata niyang anak. Ang gwapo ng mga yan, ano? Komento niya habang sumasalok ng sabaw ng nilaga sa malaking kaserola. Pero sa panahon ngayon ay hindi na pwedeng gwapo lang kung wala namang ibubuhay, di ba? Ano namang trabaho ng mga iyan?
Inabot niya na sa akin ang supot ng mga ulam na pinamili ko. Sinuklian niya na rin ako sa 200 piso bill na ibinayad ko. Call center din ba yung mga iyan? O baka naman mga tambay lang? Ate, impit ang boses na saway ko sa kanya. Hello mga boys, ako si Ate Lilay. Maagap namang umabante si Hugo at naglahad ng kamay. Hugo Emmanuel Aguilar, engineer. Napanganga si Ate Lilay nang tanggapin ang kamay ni Hugo. Agoy, inhinyero naman pala ito. Pagkabitiw nila ay nagulat ako nang humakbang rin si Arcangel at nag-abot ng kamay kay Ate Lilay. Arcangel Wolfgang, CEO. Ay may-ari ng kumpanya. Tila pumalakpak ang tenga ni Ate Lilay. You're not yet the CEO. Nakangising sabi ni Hugo. Naningkit ang kulay abong mga mata ni Arcangel sa kanya. As far as I know, hindi pa tuluyang retired ang tatay mo. You're just the acting CEO. Then call me president because I am the second in command. Second? Pumalatak si Hugo. Wow, the word suits you right, man. Ano ba? Di kayo titigil? Mahinang saway ko sa kanila dahil nagtataka na si Ate Lilay. Ay, ang bigati naman ng mga kaibigan mo, Susi. Maya-maya ay nakabawi ang babae. Engineer at presidente ng kumpanya. Pwede mo bang ipakilala sa panganay ko ang babastidin mo dyan? Kahit sino, okay lang. Hindi ko na alam kung paano ngingiti. Pagkakuha ko ng binili naming ulam ay nagpaalam na agad ako. Kayong dalawa, tara na. Nagtitimping yakag ko sa kanila. Nagtititigan pa sila kaya nauna na ako. Iniwan ko na sila sa sobrang asar ko. Sumunod naman din sila sa akin. Hindi ko sila pinapansin hanggang sa makauwi kami sa apartment. Pagkapasok ay saka ko lang sila hinarap. Inuna ko si Arcangel. Ikaw, President, magsaing ka. 2 takal. Utos ko sa kanya. Tahimik na sumunod naman siya. Sumunod kong hinarap si Hugo. Ikaw naman, engineer. Huhugasan mo pagkakainan natin mamaya. What? Why me? Reklamo niya. Para ma-realize mo na hindi dapat sinasayang ang joy. Pero kailangan naman talagang mabulang-mabula. Pwedeng kanawin, Hugo. Nauubusan na ng pasensyang sabi ko. Pero paano lilinis kung kakanawin sa tubig, ha? Di mo ba naiisip iyon, Susana? Tapuan ka pa naman lagi noon. Ang dami pang reklamo ni Hugo pero hindi ko na siya pinansin. Niligpit ko ang kamang hinigaan nila. Si Arcangel naman ay patingin-tingin sa akin habang nagsasalang ng sinaing. Nag-check na lang ako ng phone ko kaysa ma-stress sa kanilang dalawa. Tinext ko si Tatay Bear para kumustahin. Himala kasi na hindi nag-good morning at nangumusta si Tatay Bear ngayong araw. Mukhang busy siya. Nang pansinin ko ang dalawa ay wala si Arcangel. Nasa banyo. Si Hugo lang ang nasa harapan ng sinaing. Luto na ba? Tanong ko sa kanya. Ilang beses niya nang binuksan ang takip ng kaldero. Mukhang gutom na siya. Oo, white na eh. Pagkasabi, pinatay niya na ang kalan. Kailan pa ba hindi naging white ang kanin? Paglabas ni Arcangel ng banyo ay bitbit niya ang toothbrush at razor niya. Inilagay niya sa plastic at ipinatong sa gilid ng lababo. Ipinakita ni Hugo na binuksan niya ang takip ng kaldero, saka proud na nagsalita. Ako na pala tumapos sa niluluto mo, tagal mo kasi. Okay lang yan, sanay ka namang manulot. Baliwalang sagot naman ni Arcangel. Lumapit na ako sa kanila at pumagitna. Sigurado ka bang luto na? Matalim ang tingin ko kay Hugo nang buksan ko ang takip ng kaldero. Ngiti-ngiti naman siyang sumagot. Trust me, I'm an engineer. Okay, engineer, napipikong sabi ko. Kainin mo itong hilaw na sinaing. Ha? Anong hilaw? Exaggerated na tanong niya. Pinatay mo, hindi pa luto. Itinula ko siya. Umalis ka nga. Luto na yan kanina. Umaalma pa siya. Minuksan ko ulit ang kalan para maluto ang sinaing. Nang maluto ay ininit ko ang biniling ulam. Hindi na ako nag-utos sa kanila at baka sumakit lang ang ulo ko. Bakit ba hindi mo binili iyong gulay kanina? Paborito ko pa naman ang gulay. Tanong ni Hugo habang nagsasandok ng kanin sa plato niya. Hindi ako kumibo. Si Arcangel naman ay uminom sa baso na wala pang tubig. Napailing ako at inagaw ang baso sa kanya para lagyan ng tubig. Pagkakain namin ay walang nagawa si Hugo kung hindi hugasan ang pinagkainan. Magkatabi kami sa lababo at tinuruan ko siya kung paano gamitin ng matino ang joy. Hindi ko alam kung nakikinig ba siya dahil nakatitig lang siya sa akin habang nagsasalita ako. Tiningala ko siya para pagalitan pero hindi ko nagawang magalit nang makitang malalim ang mga titig niya. Maghugas ka ng maayos dyan. Pag-iwas ko sa mga mata niya, paalis ako nang matabig ko ang kaldero.
Bumagsak iyon sa sahig at nahagip siya sa paa. Tangina. Kandatalon siya sa sakit. Sorry. Nagpapanik na dinampot ko ang kaldero. Masakit ba? Sorry, Hugo. Sobra. Nakangiwi siya nang sumagot. Hinagod ko siya sa braso para aluin. Sorry talaga. Hindi ko sinasadya. Pumunta ka na sa ospital. Pacheck mo na. Boses ni Arkanghel. Hintayin ka namin dito. Pagtingin ko ay nasa likod na pala siya namin. Nakataas ang isa niyang kilay kay Hugo. Ano? Alalayan na ba kita papunta sa kotse mo? Tapos text na lang. Update mo kami kung malala. Hugo, ano masakit pa ba? Nag-aalalang baling ko ulit kay Hugo. Bigla namang tumuwid ng tayo si Hugo. Matalim ang tingin niya kay Arkanghel nang magsalita. Ayos lang, malayo sa bituka. Sigurado ka? Tanong ko pa rin. Trust him, he's an engineer. Sabat ulit ni Arkanghel na parang nangingiti. Iniwan ko na si Hugo sa lababo. Hindi ko siya sinaway kahit parang pinalilipad niya ang mga plato habang naghuhugas siya. Nakatalikod siya sa gawi namin kaya hindi ko mabistahan kung anong klaseng pagsasabon ang ginagawa niya sa mga hugasin. Nakaupo ako sa gilid ng kama nang tabihan ako ni Arkanghel. Nilingon ko siya para tingnan kung kay Hugo rin ba siya nakatingin. Wala kay Hugo ang kulay abo niyang mga mata kung hindi nasa akin. Lalayo sana ako nang humabol siya. Hindi ako nakaiwas nang bigla niyang kagatin ng marahan ang ibabang labi ko. Pigil ang pag-ungol na itinulak ko siya. Tumayo ako at binalikan si Hugo sa lababo. Hindi ka pa tapos? Hindi pa. Ang dami nito. Reklamo niya. Tiningnan ko ang lababo. 3 plato, 1 bandihado, 2 mangkok at 3 baso ang naroon. Alin dito ang marami? Napailing na itinulak ko siya pagilid. Ako na nga rito? Hindi naman niya ako pinigilan. Pinanood niya lang ako sa paghuhugas na parabang magic ang ginagawa ko. Naramdaman kong may tumabi sa akin sa kaliwa ko. Kahit hindi ko tingnan ay alam kong si Arkanghel iyon. Nakihugas siya sa mga hugasin. Mukha tuloy kaming sardinas ditong 3 na nagsisiksikan. Si Hugo na ayaw maghugas ay biglang nakihugas na rin. Minsan nag-aagawan pa kami sa plato. Hanggang sa hindi namin napansin na puno na ng bula ang lababo dahil bumara ang mga tira-tira sa ilalim. Hindi kasi nilinis muna ni Hugo ang mga plato bago ilagay rito. Nakalubog ang mga kamay naming 3 sa ilalim ng bula nang may humawak sa kamay ko. Sinubukan kong bawiin ito pero lalong humigpit ang nakahawak sa akin. Nahugot ko ang aking paghinga dahil sa kaba. Nagtitimping nilingon ko si Arkanghel na nakatingin din sa akin. Ano bang ginagawa niya? Bakit niya ginagawa ito? Alam niyang nandito si Hugo. Gusto ko siyang sawayin pero hindi ko maisaboses kaya idinaan ko na lang siya sa nakikiusap na tingin. Nang bigla kong marinig ang mahinang boses ni Hugo sa kabilang gilid ko. It's me who's holding your hand, Susana. It's me who's holding your hand, Susana. Hinawakan ni Arkanghel ang braso ko at hinila paalis sa lababo pero hindi bumitiw sa kamay ko ang pagkakahawak ni Hugo. What? Maangas na tanong ni Hugo sa kanya. Let her go. Bagamat kalmante ay may diin ang boses ni Arkanghel. Who are you to tell me what to do? I said let her go. Kung sabihin kong ayoko. Ano ba? Pinagpag ko ang kamay ko para mabitiwan nila akong dalawa. Bitiwan niyo ako, may langgam. May gumagapang na kasing langgam sa daliri ko at hindi ko iyon maalis. Kinakagat na ako at ang sakit. Agad naman silang bumitiw sa akin. Halos patayin ko sila sa tingin pagkatapos. Kayo na lang maghugas dyan at kung magagaling na kayo, magsilayas na rin kayo. Asar na tinalikuran ko na sila. Hindi ko na alam kung anong ginawa nila sa lababo. Hindi ko na sila nilingon ulit. Kinuha ko ang phone ko at tinawagan na lang si Kylene kaysa intindihin ko pa sila. Ang lalaki na nila. Mga professional na sila pero kung umakto sila parang mga may sayad sa ulo. Saka bakit ba nila sinisiksik ang mga sarili nila rito sa akin? Hindi ba sila busy? Ano ba ako? Palipasan nila ng oras? Nang sagutin ni Kylene ang call ko, hindi ko na talaga nilingon pa ang dalawa. Ang tahimik na rin nila. O diba? Mas tahimik sila kapag hindi pinapansin. Hello, Susie. Hello, usap tayo. Mahinang sabi ko na sapat para marinig niya. O, anong meron? Mamaya ko na sasabihin, nasaan ka? Ano bang nangyayari sa'yo? Okay lang ako. Nasa amin ako ngayon. Nagkakagulo kina Isaiah eh. Sumugod ba naman tatay ni Vivi kagabi? May dalang baril. Binabawi si Vivi. Anong ginawa ni Isaiah? Hayon biglang nagkaroon ng pake.
Tangina, di ko alam may baril din pala iyong lintik na iyon. Nagtutukan sila kagabi ng baril, astig. Kumusta na? Anong nangyari? Inatake papa ni Isaiah. Iyak nang iyak naman si Kulitis, kaya dinala ko sa kwarto. Bumuntong hininga siya. Paglabas ko, wala nang tao. Nasa ospital na kasi inatake nga papa ni Isaiah. Okay na ba papa ni Isaiah? Okay naman na. Si Vivi naman kasama ni Isaiah sa ospital ngayon. Ewan ko kung anong ganap nila. Binigay ko naman kanina si Kulitis sa mama ni Isaiah bago ako umalis. I hope you're okay. Ako pa ba? Katatapos ko nga lang makipagmurahan ngayon sa kapatid ni Jordan Napatapik ako sa ulo. Hanggang ngayon, mortal enemy pa rin ni Carlin ang kapatid na babae ni Jordan. Ano na naman bang problema niyo ni Jillian? Siya lang may problema. Ako wala. Lumalayo na nga ako para wala na siyang masabi. Magsasalita sana ako nang may maulinigang boses sa kabilang line. Galit na boses ng lalaki. Bagamat galit ay mahinahon pa ring pakinggan. Parang alam ko na kung sino ito. Tangina, ano ba? Ba't ka andito? Boses ni Carlin na bahagya lang nalayo sa phone. Why are you hiding from me, ha? Boses ng lalaki. You didn't do that yourself. Magkasama nating ginawa yan kaya hindi mo pwedeng ilayo yan sa akin. You cannot leave me, Carlin. Anong pinagsasabi mo? Saka bakit ka nga nandito? Di naman kita kailangan. Paano ka nakapasok dito sa bahay namin? Sino nagpapasok sa'yo rito, ha? Mami mo, iuwi na raw kita dahil pinapasakit mo lang ulo niya rito. Sige, iuwi mo ako sa inyo para ulo naman ng nanay at kapatid mo pasakitin ko tangina nyo. Napalayo na ako sa phone ko dahil hindi ko na kinaya ang kabrutala ng bibig ni Carlin. Parang nakalimutan na rin ng kaibigan ko na kausap niya pa ako. Natutok na ang buong atensyon niya kay Jordan. Napanatag na rin ang loob ko kahit paano. Nandoon na si Jordan. Alam ko nang magiging maayos na ang lagay ng kaibigan ko. Kung may isang tao man sa mundong ito ang handang umunawa sa walang hanggang toyo niya, si Jordan lang iyon. Nakaupo si Hugo sa sofa at nag-aayos ng kanyang sapatos. Nakabihis na siya. Iyong damit niya kahapon ang suot niya. Iyong pinaghubaran naman niya ay nakabalonbon sa sahig. Nang lumabas ng banyo si Arcangel ay nakabihis na rin siya. Iyong shirt and jeans niya rin nang pumunta siya rito. Pag uwi nyo, mag-hotbath kayo. Magpalit ng underwears at magpahinga. Bilin ko sa kanila. Ako, kailangan ko nang pumasok mamaya. Inilapag ko ang phone ko sa kama. Tumayo ako at sumilip sa bintana. Wala na talagang ulan. Iyong kotse naman nilang dalawa ay nasa tapat, nakahambalang sa daan. Kailangan nyo nang umuwi bago ako girahin ng mga kapitbahay ko dahil sa mga kotse nyo. Nang magpaalam na sila ay padi pa akong nahiga sa kama. Wala na ang dalawa kaya makakahinga na ako ng maayos at magagawa ang gusto ko. Bumangon ako at naghubad ng bra. Basta ko na lang itinapon sa sofa ang pinaghubaran saka muli akong nahiga sa kama. Parang panaginip lang ang nangyari. Pag naiisip ko na napagtabi ko sina Hugo at Arcangel sa iisang kama, ay napapailing na napapangiti na lang ako. Ang hindi ko lang yata magagawa ay ang mapagkasundo silang dalawa. Pagkapikit ko ay nakatulog agad ako. Sa pagtulog ko ay kusang bumalik sa akin ang pakiramdam ng mga halik ni Arcangel. Nang magising ako around 6 p.m. ay hinihingal ako at pawisan. Again, I was late. Saglit akong kinausap ng TL ko bago ako nakapag-start magtrabaho. Queuing pero hindi ko magawang maging productive. Lumulutang ako. I had a hard time trying to get my brain to work straight. Ayaw talaga. Nang first break ay nagkape ako para magising. Pero lalo lang luminaw sa isip ko ang pinagagawa ni Arcangel sa akin. Napasabunot ako sa aking buhok. Para akong nasisiraan ng bait sa lounge. Nilapitan ako ng teammate kong si Kadesa. Naupo siya sa leather sofa kung saan ako nakaupo. Nakakausap ko siya kapag nagsasabay ang break namin. Mabait siya at isa sa mga nag-assist sa akin sa floor noong bago pa lang ako. Tiningnan ko siya. Mabuti na lang at siya ang nakakita sa akin ngayon at hindi ang iba kong teammates na parang irita sa akin. Ano, sawa ka na sa account? Gusto mo lipat tayo? Apply tayo sa iba? May alam ako, mas maraming benefits. Umiling ako sa kanya. Okay lang ako, Cha. Kunin ko number mo just in case. Inabot niya sa akin ang phone niya. If ever nakapasok ako sa iba, tapos nakapag-decide ka na ayaw mo na rito, i-refer kita.
Nag-OT ako ng 2 hours na nakasama pa yata imbis makatulong. 2 client ang nagpa-call your manager sa akin. First time na may nagreklamo sa customer service ko kaya ang sama ng loob ko nang mag-out. Sa stress ay napakain ako ng marami sa pantry bago ako umuwi. Past 10 na ako nakauwi sa apartment. Pagkahilamos at pagka-toothbrush ay sumampa na ako sa kama. Nagpalitan kami ng ilang text messages ni Kadesa hanggang sa makaramdam na ako ng antok. Bago ko itabi ang phone ay nakareceive pa ako ng text message from Art. Handsome Artemy. Ate, paramdam naman dyan. Smiling emoticon. Hindi ako nag-abalang mag-reply. Ginugulo pa nga kuya niya ang utak ko. Dadagdag pa siya. Pumikit na ako at natulog. Past 4 PM ako naalimpungatan sa mga katok sa pinto. Pagdilat ko ay papadilim na lalo at wala akong nakabukas na ilaw. Iniisip ko na baka si Hugo ang kumakatok. Kaya ichinek ko ang phone ko sa tabi. Wala namang missed calls or text messages. Bumangon ako at kinuha ang bagong laundry kong tuwalya para isampay sa harapan ko. Kagabi bago ako pumasok ay dinaan ko sa laundry shop ang mga punda, kumot at tuwalya ko. Iilang piraso lang naman ang mga iyon kaya kanina ko agad nakuha. Pale pink close spaghetti cotton dress na may malaking mukha ni Tweety Bird ang suot ko. Inayos ko ang tuwalya sa harapan ko para hindi naman maiskandalo si Hugo. Noong last time kasi na ganito rin ang ayos ko ay naibulalas niya yata ang lahat ng mura from A to Z. Inalis ko ang mga lock sa pinto at pinihit ang doorknob. Nang buksan ko ay hindi si Hugo ang bumungad sa akin. Nakatayo sa labas si Arkanghel at parang nagulat din siya nang ang ayos ko. Nakapatingin agad siya, tuwalya na nasa aking harapan at pagkatapos ay bumaling siya ng mga mata sa iba. Ako naman ay kusang naglakbay ang mga mata sa kabuuhan niya. Baston black gray slacks and an immaculate white button-down long sleeve polo ang kanyang suot. His hair was pushed back and he was wearing black rimmed spectacles. Itsurang mahirap pilosopuhin. Gusto ko lang malaman kung bakit nakarating na naman siya rito sa Pasig. Nasa QC ang work at kondo niya. Pati mansyon ng pamilya niya nandoon din. Ano, meron na naman ba siyang kakilalang nakakonfine sa Medical City? Hindi mo ako papapasukin? Tanong niya sa maaligasgas na boses. Nanunuyo ang lalamunan ko habang pinapapasok siya. Ang hirap niyang palayasin siguro dahil kagalang-galang na naman siya ngayon. Nagising ba kita? Lumabi ako at inayos ang tuwalya sa aking dibdib. Bakit ka nandito? Why are you asking me such question? Tumaas ang sulok ng bibig niya. I thought we're friends now. Kahit pa walang emosyon ang mukha niya, hindi naman ako dense para hindi malamang inaasar niya ako. I already told you na babalik ako kahit walang ulan. Tumiim ang bagang ko. Hindi pa ba siya tapos sa panggugulo sa akin? Hindi ko maintindihan ang gusto niya. Inalis ko ang tuwalya sa harapan ko at sumampa na ulit ako sa kama. Nagtalukbong ako para hindi ko siya makita. Kahit mainit ay tiniis kong nasa loob lang ako ng kumot at nakikiramdam. Narinig kong may kumalansing sa lababo. Magtitimpla na yata siya ng kape. Ang layo ng dinayuhan niya para sa kape. Nakikiramdam ako sa paligid habang nasa ilalim ng kumot. Nang marinig kong pumasok siya sa banyo saka ako bumangon. Pawisan ako nang ibaba ko ang kumot. Bahagya ng madilim, ni hindi man lang siya nag-abalang magbukas ng ilaw. Inangat ko ang aking kalahating katawan para maabot ang electric fan. Nilakasan ko iyon at itinutok sa akin. Naginhawaan ako ng malamigan. Ilang saglit lang ay nakarinig ako ng lagaslas ng shower mula sa banyo. Pagtingin ko sa paanan ng kama ay wala na roon ang tuwalya ko kanina. Nang mawala na ang tunog ng shower ay nagtalukbong ulit ako at nagpanggap na tulog. Ayaw kong makipag-usap sa kanya. Sana total nakaligo na siya. Umalis na siya. Pumunta na siya sa kung saan man siya pupunta. Dito ako matutulog. Napalikwas ako ng bangon nang marinig ang sinabi niya. Ano? Nakatayo siya sa paahan ng kama at nagpupunas ng ulo gamit ang tuwalya ko. Yung slacks lang ang suot niya. Hindi nakabotones at walang belt. Sa pang-itaas naman ay wala siyang pang-itaas. Ibinalik ko ulit ang paningin ko sa tuwalya. Doon na lang ako nag-focus ng matindi. I'll bring my own towel next time. Sabi niya nang makitang sa tuwalya ako nakatingin. Hindi iyon. Pasinghal na pagtatama ko. Bakit ka matutulog dito? Teka, next time? Saka bakit ba siya nakahubad? Gusto ko rin siyang sumbatan kung bakit naghuhubad siya rito.
Hindi pa naman siya mukhang mabait at kagalang-galang kapag wala siyang damit. Imbes na sumagot ay humakbang siya papunta sa urukan ko at basta na lang nagbukas ng drawer. Nasaan ang suklay mo? Nawawala. Inis na sagot ko saka nagtalukbong ulit ng kumot. Hindi siya nagsalita kaya akala ko hindi ko na siya poproblemahin. Biglang lumundo ang kama. Nanlaki ang mga mata ko sa ilalim ng kumot nang maramdaman kong may tumabi sa akin. Hindi ko pa rin inaalis ang kumot kahit ang init-init dito sa loob. Ayoko siyang makita sa tabi ko. Ayoko siyang makausap. Ayoko na nandito siya dahil baka may gawin na naman kami. Susi, malambing ang boses niya mula sa labas ng kumot. Napalunok ako lalong humigpit ang pagkakahawak sa kumot. Naramdaman ko ang paghawak niya sa dulo ng kumot at marahan niyang paghila. Nakakahinga ka pa ba riyan? Ano ba? Natutulog ako. Nakipaghilahan ako sa kanya. Mas malakas si Arkanghel kaya isang hila niya na lang naalis niya agad ang kumot ko. Nagtititili ako nang takpan niya ng malapad niyang palad ang bibig ko. Hey, gusto mo bang lusubin tayo ng mga kapitbahay mo rito? Sita niya sa akin pero sa mahinahong tono. Kinagat ko ang kamay niya kaya napabitiw siya. Napaurong pa siya palayo dahil ang sakit siguro ng kagat ko. May pangil kasi ako. Malayo sa bituka yan, wag kang OA. Sabi ko sabay hila ng kumot ko. What's wrong with you? Nakangiwing tanong niya. Hindi naman siya galit. Ako ang galit. Nagagalit ako kasi ang lapit na naman niya. Wala pa siya riyang suot na pang itaas. Ang weird lang kasi naiinis ako. Pero at the same time ay komportable ang aking pakiramdam. Kaya namalayan ko na lang na nakatulog na ako. At ang dilim-dilim na nang magising ako. Hindi ang dilim iyong gumising sa akin. Iba, iyong pakiramdam na may nakayakap sa aking katawan mula sa likuran ko. At ang aking kamay ay nakakakapit ng mahigpit sa kanyang braso. I knew it was Arkanghel. I could feel his hot breath on the side of my neck. Alam ko nagising siya at hindi tulog. Arkanghel, namamaos na sambit ko sa pangalan niya. Ungol niya. Anong ginagawa mo? Wala pa. Ha? Marahan kong iminulat ang aking namimigat na mga mata. I waited for you to wake up first. Arkanghel, may sumigid na init sa aking mga ugat na hindi ko alam kung saan nagmula. Marahil ay bunga ng antisipasyon. Susi, can I? Para akong nahihipnotismo sa kulay abo niyang mga mata. Namalayan ko ang sarili na tila hibang na tumatango sa kanya. Thank you. He then started caressing me, showering soft kisses on my skin. I drew a deep, staggered breath in response to the wave of heat I felt flashing through my body. Just the thought of him touching me down there can already rock my senses to the core. What more now that he was really gonna do it? Wala nang makalabas na salita mula sa mga labi ko. Tanging hirap na paghinga na lang ang kaya kong gawin. Maging ang pagdiin ng matigas na bagay mula sa likuran ko ay nagpapahingal sa akin ng sobra. Niyakap niya ako para makakilos siya ng maayos. Patuloy ang paghagod niya at pagdadala ng mainit na pakiramdam. Pawisan ako kahit may electric fan na nakatutok. After a short while, he finally slid his hand inside my panties. Nang maramdaman ko ang paghawak niya sa akin, ay napapikit na lang ako ng mariin. Arkanghel's hot fingers encircling my most intimate part, spreading my folds. He wasted no time after he felt my wetness. Yes, I was already soaking wet. His thumb pressed into my slit as he entered one finger inside my opening. Nahirapan pa siya ng una dahil masikip. Dumulas lang dahil basang-basa na. Marahang-marahan niyang inilabas-masok ang daliri sa loob ko. May tunog pa ang bawat paghila at pagbaon niya. Do I make you feel good? He mumbled to my ear and softly beat my earlobe. I moaned despite my head telling me to stop him. My hips automatically pushed into his hard rock arousal as he drove his finger faster and deeper into me. The pleasure he was giving me was almost impossible to handle, but still, I wanted more. Damn baby! Narinig ko ang pagmura niya nang maramdamang mas sumisikip ako. I could also feel myself squeezing tighter around his finger because I was near. I was coming. Arkanghel, hirap na sambit ko. I know. His voice so deep I could barely hear him. Napasandal ako sa kanya nang maramdaman ang matinding pag-init ko sa ibaba. Tears formed in my eyes when I finally reached the peak. Nanginginig ang buong katawan ko. And yes, hindi na naman ako makakapasok sa work ngayong gabi. Come here. Ayoko. Hinila pa rin ako ni Arkanghel mula sa likod at niyakap. Do you want us to talk?
Magaang tanong niya matapos ang ilang minuto. Though his finger was no longer inside me, I could still feel it there. He didn't bother to remove my panties. He just slid his hand through the thin fabric and did that. He did that to me twice, 2 beses matapos iyong una, pero wala pa rin akong nagawa. Ang hina-hina ko. We'll just talk. Anas niya na napakalapit ng mukha sa akin. Promise. Humiga siya sa kabilang tabi ko at kinabig ako sa bewang para mapadikit sa kanya. Nasalo ko ang kulay abo niyang mga mata na nanunuot ang malalalim na titig sa aking kaluluwa. Please look at me. Umiwas ako. Hiyang-hiya ako at wala akong maihaharap na mukha sa kanya. Sinikap kong wag salubungin ang mga titig niya. I focus on his neck, on his Adam's apple. Sorry, I just miss you. Ang mainit at mabango niyang hininga ay sa noo ko tumatama habang nagsasalita siya. Hinaplos niya ang ulo ko. Masakit ba? Nakagat ko ang aking labi. Nagugutom ka na ba? Pumikit ako nang bumangon siya sa kama. Nahihiya akong dumilat at makita ang reaksyon niya sa ayos ko. Kahit patay pa ang ilaw rito sa loob, sapat naman ang kaunting liwanag na lumalago sa kortina ng bintana. Maliwanag na maliwanag ang lampos sa labas ng apartment. Anong gusto mong kainin? Ang hinahinahon ng boses niya, para siyang nanunuyo. Nang hindi ako sumagot, ay bumuntong hininga siya. Kalmado pa rin nang muling magsalita. Magsasaing na lang muna ako tapos bibili ng lutong ulam sa labas. Tahimik pa rin ako habang nakapikit at nakabaluktot. Pinapakiramdaman ko siya. Lumapit siya sa akin at hinawakan ang laylayan ng suot kong cotonite dress at hinila iyon pabalik sa kalahati ng aking mga hita. Hindi pa rin ako dumidilat nang kumutan niya ako. Pagkakapa ko ng kumot ay itinalokbong ko agad iyon sa akin. Ilang saglit lang ay narinig ko na ang lagaslas ng gripo sa lababo. Naghuhugas na siya ng bigas. Hinugasan kaya niya muna ang mga kamay niya? Ang daliring ginamit? Sumunod kong narinig ay pagbukas ng kalan. Mabilis lang ako. Paalam niya kahit hindi ko siya kinakausap. Nang sumara ang pinto ay saka ako nag-alis ng kumot. Pupungas-pungas akong bumangon sa kama. Tumingin ako sa wall clock. Gabi na masyado. Wala na siyang mabibilhan ng lutong ulam sa labas unless ihaw-ihaw o mga nagsisilog na resto hanggang madaling araw. Sinamantala ko na wala siya. Bumangon ako at naghagilap ng damit sa orokan. Polka dots na pink pajama at white loose t-shirt na may drawing na mukha ni Sailor Moon ang kinuha ko. Kumuha rin ako ng underwears saka ako nanakbo papunta sa banyo. Inilak ko ang doorknob pagkapasok sa loob at isinabit sa sabitan sa dingding ang bihisan. Napapikit pa muna ako bago ko hinubad ang suot kong underwear. Basang-basa iyon at ayaw ko nang tingnan ang itsura. Kaya idiniretso ko na agad sa basket ng labahin na nasa gilid ng banyo. Walang pagmamadali na nagpunas ako ng buhok at katawan gamit ang tuwalya pagkatapos kong maligo. Isinuot ko ang mga binitbit kong damit saka ako lumabas ng banyo. Nagulat ako ng paglabas na naririto na si Arkanghel. Naabutan ko siya na namumroblema sa harapan ng kalan. Naulinigan ko ang mahina niyang pagpalatak. Napakamot pa siya sa kanyang kilay habang nakapamulsa sa suot na jeans. Disente na ulit siyang tingnan dahil may pang-itaas na siyang damit. Napatingin ako sa kalan kung saan nanuyo na sa gilid nito ang umapaw na sabaw ng sinaing. Mukhang kumulo iyon nang wala pa siya. Hindi naman nasunog lahat, mga 60% lang, sabi niya. Hindi naman siya mukhang naninisi. Sorry, nakalimutan ko. Sa sobrang gulo ng utak ko kanina, nakalimutan kong may nakasalang pala. Bakit kasi ngayon lang siya? Bakit ang tagal niya sa labas? Nauwi ba siya sa pagpapaihaw dahil wala naman ng bukas na karinderya? Tumingin siya sa akin. Sa akin na lang iyong tutong. Kumakain ka ba niyon? Mahinang sabi ko saka siya nilampasan. Hindi ko na siya tiningnan dahil nahihiya at naiilang pa rin ako. Ngumiti lang siya. Ngiti na parang may kung anong kinalabit sa dibdib ko. Naglagay siya ng mga plato sa maliit na center table na nasa pagitan ng paahan ng kama at ng sofa. Sinilip ko ang ulam na binili niya. Mukhang nauwi siya sa beef pares. Tara na. Napilitan akong lumapit dahil mahapdi na ang aking sikmura. Nagutom ako sa pagbababad sa shower at sa nangyari kanina. Kailangan kong kumain para hindi ako manghina. Tahimik akong naupo kaharap ang meseta. Nasa may gilid ng sofa ang leather wallet niya. Napatitig ako roon nang may mapansin. Hindi ako kumibo pero sumikdo ang dibdib ko.
Pagkalapag ni Arkanghel ng mangkok sa meseta ay mabilis niyang kinuha ang wallet niya sa sofa at isinuksok sa likod ng suot niyang jeans. Kukunin ko ang plato nang mauna si Arkanghel na kunin iyon. Ipinagsandok niya ako. Sa akin ang mga hindi natutong na parte ng sinaing. Iniwan niya ang natutong para sa kanya. Kumakain din naman ako ng tutong. Mahinang sabi ko na hindi makatingin sa kanya ng diretsyo. Unfair naman kasi kung siya lang ang magtsatsaga sa matigas na kanin. Hindi siya kumibo. Kaya pasimple kong sinilip ang reaksyon niya. Nangingiti lang siya habang naiiling. Kumain ka ng kumain, bilin niya. Itinulak niya palapit sa akin ang mangkok na may lamang pares. Hindi ka dapat masyado sa fast food. Mas okay na iyong bumili ka na lang ng lutong ulam kung wala kang time magluto. Huwag ka rin masyado sa soft drinks. Napalabi ako. Mas nagger pa siya kay Tatay Bear. Saka okay lang ba na gabi ka pumapasok ng trabaho? Mahinahon ang pagkakatanong niya pero mariin. Bukod sa delikado, napupuyat ka. Wala ka pa yatang tinitake na vitamins. Hindi ako pwedeng pumili ng oras sa BPO. Pumili ng ibang work. Okay lang siguro? Nanunubok na tanong niya. Ayaw mo bang magturo? Di ba iyon ang gusto mo? Humigpit ang pagkakahawak ko sa kutsara at tinidor. Gusto ko naman talagang magturo. Pero sa ngayon, ang gusto ko ay makalayo muna sa Cavite. Napili ko ang BPO dahil mapapakinabangan ko ang experience rito. May exposure globally, nakakahasa ng iba't ibang skills at maraming opportunities. Mabilis ding makapasok at magtagal kung masipag at matyaga ka. Mabilis ang paycheck at maraming benefits. Kumain ka lang ng tama, matulog ng tama at kung pwede, mag-take ng supplements. Hindi magugustuhan ng Tatay Bear mo kung magkakasakit ka. Tapos malayo ka pa sa kanya. Hindi naman ako nagkakasakit. Okay naman ako. Sana alam niya na kung meron mang threat sa kalusugan ko ay walang iba kung hindi siya. Mamalengke tayo bukas. Nang ano? Nakayuko kong tanong. Hindi pa ba siya aalis bukas? Isda. Dinig ko ang paglunok niya. Tapos gulay kung gusto mo. Napanguso ako. Kumakain ka ba nun? Nagluluto ako nun. Nang matapos kaming kumain ay ako ang nagpatong-patong ng mga plato. Hindi na ako nakipag-agawan sa lababo nang pumesto na siya roon. Knowing him, hindi naman siya papatalo. Kaysa makipagsiksikan sa lababo sa kanya ay bumalik na lang ulit ako sa kama. Hinayaan ko siyang maghugas ng plato. Hihintayin ko siyang matapos. Wala namang mangyayari kung makikipagpatintero pa ako kay Arkanghel. Hindi ko naman na siya maiiwasan pa. Lalo pat alam ko na kung bakit nagtagal siya kanina sa labas. Nasilip ko sa wallet niya dulo ng isang susi. Hindi ako pwedeng magkamali. Kamukha iyon ng susi ko rito sa apartment. Nagpa-duplicate siya ng sarili niyang susi nang lumabas siya kanina. Kahit pag-graduate siya sa ibang bansa, presidente na siya ng isang malaking kumpanya at mas malaki na siya lalo ngayon. Maligalig pa rin siya. Pinagmasdan ko siya habang nasa lababo. Hindi siya bagay roon. He was too perfect to be there. He was too perfect for me. Arkanghel. Ang mahahaba niyang daliri ay abala sa paghaplo sa hawak na plato. Bilisan mong maghugas. Sabi ko na hindi malakas pero sapat para marinig niya. Napalingon siya sa akin. This time, hindi ako umiwas. Sinalubong ko ang kulay abon niyang mga mata kahit pa nakakalunod ang mga ito. Tapusin mo na yan. Pagkatapos mo, mag-uusap tayo. He lifted a brow, a smile playing at the corners of his lips. Yes, ma'am.